sa pagpapatuloy sa aming pagpapakondisyon at pagmonitor sa inahin sa muling pagpapabulog. Sa ika-4 na araw na po ito simula nang mahiwalay ang kanyang mga biik. Magandang araw sa lahat at welcome pong muli sa aming munting backyard. Sa sinundan na mga episodes ay naibahagi ko ang mga aktibidad upang bumalik ang mga nawalang nutrisyon sa inahin bago at pagkatapos mahiwalay sa mga piglets. Ito ay isang malaking hamon din sa amin dahil sobrang namayat ang mama pig, baka mahihirapan kami na pabulugan agad sa loob ng 7 araw simula ng paghiwalay. Sana ay mapanood ang mga nasabing episodes para masundan at maintindihan ang topic natin ngayon. Maraming salamat po. Para po sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng inahin, tandaan lang po na pagkahiwalay ng mga piglet sa ika-30 days ay maaari po silang pabulugan sa loob ng 7 araw o hanggang 10 araw depende sa inahin, basta marunong lang tayong tumingin sa mga pagbabago sa katawan at nasa tamang kondisyon ng mama pig. Tandaan din na ang paglalandi nila, base sa aming experience, ay kakaiba sa regular na paglalandi. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang regular na paglalandi halimbawa ay makikitaan natin ang pamumula at pamamaga ng ari. Magkakaroon sila ng discharge, walang ganang kumain at iba pa. Pagka 3 o 4 na araw ay mag-standing heat, tsaka napabarakuhan o artificial inseminate. Ang paglalandi naman ng mga bagong walay ay halos walang pamumula at bahagyang may pamamaga lang. Ang discharge ay halos hindi mapapansin na parang ihilang, talagang hindi mo aakalain na naglandi na pala at antima na standing heat agad. Madalas nangyayari ito sa ika-4 hanggang ika-6 na araw at sa ganitong pagkakataon ay dapat na mabulugan na. Kapag nalipasan na ay dito nababalik sa regular na paglalandi. Pagsapit sa next estrus period o sa ika-18 to 21 days ay magmanifest na ang mga signs ng regular na paglalandi. Kailangan po nating bantayan dahil crucial po ang mga bagong walay na inahin para mabilis ang turnover na mabuntis agad para hindi sayang ang pagkain at oras. Update naman po tayo sa inahin namin, sa ika-4 na araw ay may discharge siya pero hindi gaano at may bahagyang pamamaga pero walang pamumula sa ari, dahil silent hitter ay hindi siya reactive sa back pressure test. Ganito po talaga kapag silent hitter kahit anong diin sa likod ay hindi mag-standing heat at maski sa regular na paglalandi ay mahirap din. Maliban na lang kung may nakikita siyang barako. Ang reaksyon niya ay gumagalaw at nagagalit. Sa ngayon ay mahirap nating matukoy ito. Kung hindi naman silent hitter ang alaga ay madali lang natin malalaman kung standing heat kahit idiin o sakyan lang natin sa likod. Isang malaking challenge ito sa amin dahil sa qualities niya na silent hitter. May katandaan na rin ang alaga dahil kung magbuntis ay pang 9th parity na. Kung nakuha na ba niya ang sapat na nutrisyon o handa na bang magbuntis sa mga programang ibinigay namin katulad sa pagbibigay ng mga supplements at iba pa. Ang lahat ng mga hamon na ito ay ating titingnan sa abot ng aming makakaya. Maganda rin po ito para may bahagi kami sa inyo kahit maraming challenges dahil dito naman tayo natututo sa mga pagsubok. Sana ay patnubayan din kami sa itaas. Ibinalik na namin sa Sisical Powder ang supplements niya at ito na ang magiging pinaka-daily vitamins ng mga inahin. Dahil sa calcium content nito ay pinapatatag ang mga buto at nagpapagatas din sa mga inahin na may mga biik pa. Naubos na po ang B22 powder sa ilang araw na pagbibigay sa kanya dahil sa B-complex vitamins content, halos parehas lang sila sa Sisical at doon lang nagkaiba sa mga nasabing mga bitamina. Maliban doon ay may ADE content ang dalawa para mapataas ang fertility ng inahin, parte po ang mga ito sa ginagawang conditioning sa mama pig. Subukan muli namin ang back pressure test pero nagagalit talaga at wala na po kaming magawa dito sa ngayon dahil silent hitter siya. Basta sa tingin namin ay naibigay na lahat na kakailanganin niya upang may handa sa next breeding. Antabayanan na lang muna po ang susunod na hakbang namin dito sa aming alaga. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video.
Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.